Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ngayong araw po, may mga gusto lang akong i-correct regarding dun sa naging press conference ni VP Sara Duterte, no? And most of it naman, yung mga i-correct ko dun, sa kanya din nanggaling. Kasi sabi ko nga sa inyo, itong pamilyang ito, yung mga statement na inilalabas nila, yung sinasabi nila, palaging taliwas. Kumbaga, after ng ilang taon, nakakalimutan na nila na sa kanila nang galing yung mga words na yun, no? So, first part dun, sinimulan niya dun sa May 2021 na kung saan ang claim niya nga po na matigas daw ang ulo niya, hindi daw siya sumunod sa tatay na kung tumakbo daw siyang presidente, baka hindi daw ganito yung sitwasyon natin. Bakit mga kababayan? Ano bang sitwasyon natin? Based sa mga datas, kahit even yung inflation na problema, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi ng buong mundo. Kahit sa iba't ibang bansa. Bumababa na po yung inflation rate. O syempre naman, sasabihin na naman ng mga kritiko ni PBBM dyan, yung pinangako niyang bigas. Mga kababayan, hindi yung pinangako, hindi nyo pangarap ni BBM. And unti-unti, bumababa po yung presyo. No, mga kababayan. Kaya nga po si PBBM, isa sa mga pina-priority niya, ito pong ating mga farmers. Kasi gusto niya talagang matutukan, matulungan yung ating mga kababayang magsasaka. Kasi once na stable na sila, okay na sila, na-upgrade na yung mga kagamitan na ginagamit nila, kumbaga mas advanced na, nakakasabay na sa mga harating nating bansa. Mas dadami yung produksyon, dadami yung kita ng mga magsasaka natin. Even dun yung farm to market road na project ni PBBM na makakatulong din sa ating mga farmers. Unti-unti po, halos matatapos na nga . So yun mga kababayan, ilan yan sa mga pinapriority ni PBBM, and even yung mga FDR or yung foreign direct investment na alam naman natin makakatulong hindi lamang po sa paglago ng Pilipinas kundi sa ating mga kababayang Pilipino, dahil syempre pag maraming investors, maraming projects, maraming trabaho, diba? Hindi lang yan, yung healthcare na lagi ko rin binabanggit sa mga commentary natin na isa rin sa mga pina-priority ng Administrasyong Marcos, katulad na lang ng ginagawa nila dito sa Love for All na pinapangunahan po ni First Lady Lisa Marcos, kasi syempre ang presidente natin occupied masyado kasi lahat ng sektor hawak niyan, lahat ng sektor minomonitor niyan. So dahil busy nga si PBBM, kaya si First Lady Lisa yung nangunguna dito sa Love for All, na kung saan ang pamahalaan po ang nagpupunta sa mga probinsya para paglingkuran, pagsilbihan, ibigay yung kanilang mga pangangailangan. And aside that, namahagi din po si President Bongbong Marcos ng mga yung mga bus, yung medical bus, even yung mga vehicle po na magagamit yung patient transport vehicle, nag-distribute din sila. And isa pa, nagdo-donate si PBBM ng monetary. Yung mga, naalala nyo ng birthday ni President Bongbong Marcos, diba, nilibre niya po yung mga services. Maraming hospital yun, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, na inilibre niya po, zero balance. Lahat po ng inpatient and outpatient na for billing na siniro balance na yan. And aside that, nagbigay din si PBBM ng cash para po sa pagpapagawa ng mga facilities din ng mga ospital na mapapakinabangan ng ating mga kababayan. And marami pa po, hindi lang yan. Sa sobrang dami, ang hirap isa-isahin. Pero sabi ko nga, galing tayo sa pandemya, hindi ganoon kadali. Halos lahat ng bansa nahirapan. Halos lahat ng bansa, grabe yung adjustment. Pero despite na galing tayo sa pandemic, sobrang pagtatrabaho ang ginagawa ni President Bongbong Marcos kasama ang kanyang mga gabinete para unti-unti makarecover. And ayan, nakikita naman natin
Ewan ko lang dito sa ibang mga kababayan natin, lalo na yung mga nabulag ng mga dilis na ito. Pag may mga nagtatanong sa akin, alam niyo mga kababayan, hindi niyo na kailangan magtanong, hindi niyo na kailangan mag-comment eh. Kung may utak kayo, magre-research kayo. Kung may utak kayo, yung mga, kesa nagko-comment kayo sa mga bagong post namin, mga bagong upload namin, bakit hindi nyo i-check yung mga previous vlogs namin? Kasi makikita nyo po doon yung mga accomplishments, yung mga proyekto, yung mga ginagawa ng administrasyon. Hindi yung magko-comment lang kayo, may masabi lang. Or, kailangan yun kasi required yun bago kayo bayaran. Di ba ganyan yung napapansin ko eh. Yung mga nagko-comment dyan ng mga bagong account, tapos hindi naman nila tatapusin yung video na pinapanood nila. In case mag-komento sila, alam mo yun, nag-aaksaya sila ng panahon mag-comment kaysa mag-research ng mga dapat na i-research. Kini-question nila yung mga pag-travel ni President Bongbong Marcos. Ay mga kababayan, these past few months, weeks, years, ang dami pong investment ang pumasok. May mga projects na mga itatayo dahil dito sa mga nakuwang investment ni President Bongbong Marcos. And kung hindi po kayo updated, feel free to swipe and check, research ng mga commentary natin, and makikita niyo po doon yung mga ginagawa ni PBBM, mga accomplishments niya, mga projects niya, and yung iba pang upcoming mga projects niya. Makikita niyo po doon. Huwag lang talaga tayong tamad, no? And yung sinasabi ni Inday Sara na marami daw nagsasabi na dapat tumakbo siya. Kung hindi daw sana matigas ang ulo niya at sinunod niya yung tatay niya, tumakbo siyang presidente. And ano nga ulit yung claims ng mga dilis? Na si PBBM daw ang nakiusap kay Sara Duterte para tumakbong vice president niya. Sabi rin daw na galing daw kay Senator Amy Marcos na kinukumbinsi si VP Sara na mag-vice kasi daw pag hindi daw siya tumakbo as vice, baka matalo daw si BBM. Eh alam naman natin na kasinungalingan yan eh. Pati itong kapatid ni BBM sobrang sinungaling. Unang-una yung sa part na ano daw, si BBM daw yung lumapit kay Sara para maging VP. Yung statement niya regarding sa sinasabi ni Sen Amy, labas si BBM nun. Pero yung sinabi ni Sara nung campaign rally, na lumapit siya kay BBM at sinabihan niya si BBM na kunin siyang VP, malinaw pa sa sikat ng araw. Kasi sa bibig mismo ni VP Sara nanggaling. Sa mga sasabihin na naman nagawa-gawa lang, may mga upload po tayong videos, makikita nyo po doon na may sinabi si Sara Duterte na siya yung lumapit kay BBM para kunin siyang vice president. Yung claims naman po niya na yung claims naman niya, ang sabi niya kasi diba, si PRD in all fairness to the person, hindi yun nang gigipit ng tao. Hindi niya ginipit si Leni Robredo. Hindi yan siya mahilig manggipit ng kalaban. Si Trillanes yan, mortal enemy niya si PRD. Si PRD thinks nothing of him. Pero ginipit ba yun? Wala, diba? Sa part na to mga kababayan, kasinungalingan. Kasi alam naman natin, na-witness naman natin kung paano ni Rodrigo Duterte, higpitan or tratuhin si dating Vice President Leni Robredo. Hindi ako maka-Leni pero na-observe, halata obviously naman na ayaw niya kay Leni Robredo and ginigipit niya talaga. Kasi nungalingan to kahit yung kay Leila de Lima. Ayan mga kababayan, ito lang yung mga ilan sa mga galing to sa impact leadership, no? Ilan to sa mga naging statement ni Duterte noon. And makikita nyo naman kung paano or kung ano yung mga pinagsasabi niya. Kahit yung EJK lang Hindi ka nga na, kasi ang claim ni Sara, diba, hindi nang gigipit ng kaaway. Ito nga yung mga biktima nga ng EJK Walang awa yung pinaslak.
Diyan pa lang mga kababayan, hindi na dumaan sa tamang proseso. 'Di ba? Kasi kinitilan mo na kagad ng buhay. Kaya kasi nungalingan yung claims. Ano pa yung sabi niya? Yung sinabi niya nga na huhukayin niya daw one of these days, huhukayin niya yung si dating Presidente Marcos Sr. tas itatapon niya sa West Philippine Sea. Mga kababayan, gawain ba yan ng matinong tao? Sinasabi ba yan dapat ng matinong tao at ng pangalawa sa mataas ang posisyon? Alam mo, naaawa ako sa mga batang nanonood. Kasi makikita nila Vice President ng Pilipinas nagsasalita ng ganun sa national TV. Tapos, magugulat tong mga batang ito, yung mga kabataang ito, yung mga sumusuporta dyan, na mga adult din. Yung mga didili sa sumusuporta proud pa. Nakakahiya at nakakaawa. Tandaan nyo mga kababayan, ang social media, hindi na lang siya para sa adult kasi may mga kabataan nang nakaka-access. Tapos magtataka kayo, may mga estudyante na nananakit ng teacher. May mga estudyante or mga kabataan na nananakit ng magulang. May nakikita kasi silang mga gantong bagay na hindi dapat. May mga naririnig silang bagay na hindi dapat. Pwede pala to kasi yung Vice President nga, sinabi to, ginawa to, etc. So, ang nagiging tendency, yung imahinasyon ng mga kabataan, syempre nakikita nila dun sa mataas ang posisyon. Kahit yung nag-headset, habang may budget hearing, hindi malabang mangyaring may gumaya na kabataan dyan. Yung sinabi niya pa, yung pag-i-invalidate niya pa dito sa naging statement ni PBBM, kung matatandaan niyo, sabi niya, dismayed and deceived daw siya ni Sara Duterte. Sabi pa ni Sara noon, for the love of God, alam mo yung ginamit ko pa yung word of God, pero hindi mo naman alam yung ibig sabihin ng paggamit niyan or hindi mo kayang gamitin sa tama. Sabi niya, for the love of God, President ka na, importante pa ba yung nararamdaman mo? Yes, of course, kasi tao lang din si PBBM. Ikaw nga tao Vice President Lahat ng himutok mo, sinasabi mo Kahit wala namang kami pakialam pero sinasabi mo. When you are president, ang importante dyan ay yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa, talagang may panahon kang mag-isip about deception ng isang babae dyan, ang dami mong oras. Mga kababayan, lahat ng tao entitled sa mga nararamdaman nila. Nagkataon na na-interview si PBBM, sinagot niya lang. Ikaw nga, BP Sara, ang dami mong time manira. Ang dami mong time manlustay ng pondo ng gobyerno, ng tax ng taong bayan. Tapos, nagtatantrums ka? Kailangan mo na magpa-psychiatric test. Dahil siguro yung utak mo dyan, alog na. Ano pa yung sabi niya doon? Ang sabi pa niya doon, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo kung mayor ako. Tapos sinahabol nila ako ngayon, di ba? Napakadali nila ako isuspend, napakadali nila ako kasuhan. Napakadali ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon din nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila doon, ako pa rin ang presidente ng impyerno. At least sa kanya nang galing. Na doon ang diretso niya, doon ang bagsak niya. At proud pa siya doon. Nakakahiya yung mental health. Nakakaawa, yung mental health ng mga mahal niya sa buhay na nakakakita ng. Siyempre, habang buhay mo, dala-dala yung kahihiyan na ginawa mo on national TV. Tapos yung ibang tao, yung ibang supporter mo, proud pa sa kabulastugan na ginagawa mo. Yung kawalang hiya ang ginagawa mo. Yung pagiging walang respeto mo. Nakakahiya and nakakaawa dito sa kanyang mga yung mga makakabasa, kumbaga, na family member na. Siyempre, dala-dala niya yung apelido niya. So,
So, tatatak sa isipan yan. Magiging ano yan eh. Kumbaga, hindi yan makakalimutan ng mga tao. Na, itong anak ni ano, mas matindi yan. May sayad na yan. 'Di ba? Yun yung tatatak. Imbis na maganda yung maiisip sa'yo pag naalala ka. Puro kawalang hiyaan. Alam niyo naman si BBM. Hindi talaga papatol yan sa ganyang kababa ni Sara Duterte. Hindi papatol si PBBM sa kagaya niya. Kaya, huwag na kayong mag-expect at huwag na kayong magtaka na bakit hindi nagsasalita si BBM, walang mga release na statement, kasi nga, si PBBM, hindi pumapatol sa mga low-class na tao, hindi pumapatol sa mga taong mga masasamaang ugali, mga bastos at walang respeto. So, yun lang mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.